Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika. Good morning mga ka-chicks! Isang oras na makabulahang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo ni Classmate Cholo dito lamang sa Lakwa Chika! Hello, hello! Good morning! Ako po si Classmate Jel. At nasabi na nga ni Classmate Jel, ako po si Classmate Cholo. Ayun. Ang daming nangyari ngayong linggo, no, Classmate Jel? Totoo! Sobrang madaming nangyari ngayong At syempre, alam din natin na ang dami ring mga events na nangyayari ngayong March. At isa na doon yung nadaluhan mo nung Sabado, di ba? Tama ba? Yes, yun ang mob, no? Doon sa Menjola, no? Sa Pagunita, no? Sa International Women's Month. Ayun. Happy National Women's Month sa lahat ng mga kababayan. Ano ba nangyari doon? Actually, ang nangyari nga doon ay nanawagan, no? Yung Gabriela at iba pang sektor ng lipunan, mga women's sector, no? Na sa ating presidente sa mga issues na nagaganap nga sa mga problema na kailangang ipahatid. Ayan, pero ang masaya doon dahil nga nakapag-cover ako doon, no? Oo. Parang talagang feel mo yung ang pakikiisa ng mga tao. Para sa kababaihan. Para sa kababaihan at para sa karapatan, no? In general ng mga tao. Oo nga naman. And of course, nakita ko rin yun eh. Nung Sabado, nandito rin ako sa UP noon. May nakita ko mga faculty workers, mga workers ng UP Diliman, no, na nagkumpulan doon sa may oblation natin. Oo, doon ata sila nagkita-kita. Tapos tinanong ko, ano po yung mobilization nyo? Para nga daw sa International Women's Month. And for Cristel. For Cristel Tejada. Siyempre kasama na rin naman siya sa rights natin, yung free education na pinaglalaban nila. So ayun nga, nakakatuwa, no, kung isipin natin na hindi lang mga estudyante, hindi lang yung mga different NGOs na related sa women's sector ang nagkakaisa para sa rights ng women, para sa rights din ng mga tao, kundi pati rin yung mga UP workers natin. Kagaya ng Content UP, tatanong ko, Content UP nandun din eh. Nakita ko si Sir Edge actually doon. Oo, actually kahit ang dean ng ating kolehiyo ay nandun actually. Madaming mga faculty dito sa UP. At syempre marami ring mga iba-ibang sektor na pumunta dong sa mob, katulad ng mga magsasaka, ganyan, mga teachers. Syempre yung Gabriela nga. At madami pang iba. Nagulat nga ako kasi, di ba since International Women's Month ito, di madami naka-purple, bilang purple ang color of the day nun. May mga lalaki din ako nakita. So, ibig sabihin, parang, I mean, kahit sila din, kahit sila involved din sila. Siyempre, obviously, para din naman siguro yan for, diba, for the rights of women and for the rights of the whole country and of the whole world. Diba? Parang, magkaisa tayong lahat. Ganun naman talagang dapat nating aim every day, every year, ganun, diba? Siyempre. And of course, isa pa sa mga issues na pag-uusapan natin ngayon, no, habang nagpapaano muna tayo, warm up, warm up muna para sa ating guest mamaya at para sa lakbayan natin mamaya, yung Malaysian Airlines na binalita din kanina, no? Oo, nakakagulat, no, Classmate Chola, na isang wide plane, no? Malaki siyang plane eh. Tapos bigla na lang siya mawawala into thin air. Ang pagkakalam ko sa Boeing 777, if I'm not mistaken. Malaki yun. Oo. It is a jet, big jet. Jumbo jet, kumbaga. Sobrang, actually, nagulat din ako kasi I was reading tweets yesterday na merong yung friend ko, may tweet siya sa Inquirer na sinasabi na tinatry daw tawagan ang cellphone ng mga pasahero doon. Nagri-ring daw. So parang nawala siya pero nagri-ring yung phone. So medyo, di ba, hindi rin natin alam. Actually, binabasa ko rin yung mga articles about that. Hindi rin daw talaga nila ma-describe. Ang dami nilang sinasabi ng mga reasons why pwede daw na terrorist attack. Kasi daw may nakalusot, di ba, ng mga pasahero doon using fake documents. Gano. Talaga ba? Tapos, yun nga, tapos kino-compare nila dun sa nangyari dun sa French Air ba yun na noong 2009 na 2 years daw nalaman bago daw malaman kung paano daw nag-crash. So, ang dami nilang mga ideas na sinasabi na hindi nila ma-pinpoint kung ano ba talaga yung problema. Oo, wala talaga ma-confirm na problema kasi kahit yung mga officials ngayon, kahit yung media din sa ibang bansa, mga foreign media ay baffled pa rin sa ano nga nangyayari dito. Pero may napanood ako kaninang umaga lang ng Classmate Cholo na yung mga airplane daw, di ba, ang nawawalang flight nga na to, ang last location niya ay nasa sa taas ng South China Sea, ganyan. Pero ang lingid daw sa kalaman ng marami ay kapag ang aircraft ay lumilipad over a big body of water, nawawala talaga siya sa radar, kumbaga.
Tapos yung yung next lang na mahanap siya is dun sa destination na niya or yung dun sa nearest kung saan body of land. Kung saan makikita ng parang tower. Oo. Kung saan mababasa. Actually, at saka narinig ko rin kasi na magpapalagay na rin daw sila ng mga maraming pang towers ganun dahil daw sa nangyari. Pero 'di ba ang tama route nun is Kuala Lumpur to Beijing. Oo. Ayun. So, yun nga sana makita na natin sila, no. Medyo grabe from happy news to sad news. Balik tayo sa happy news kasi nakita natin ngayon lang na ang Time sinabi na ang Makati at ang Pasig ay ang World Selfie Capitals. Oo, ayun. Capital, sorry, dalawa sila. Nakakagulat. Oh my God. Okay. Nakita namin na, World Selfie Capitals daw ang Makati at ang Pasig. O, diba? So, way to go. Anong masasabi mo dito, classmate Cholo, bilang feeling ko madalas-dalas ka sa Pasig? Oo nga, hindi. Kasi dati taga-Pasig ako. Ewan ko kasi ako taga Quezon City na ako ngayon. Sabi nila pinakagwapo daw mga sa Quezon City. So dito na lang ako. pero yun nga, yun sinasabi na selfie capital of Makati and Pasig. Ewan ko, kailangan ba natin matuwa? Pero congrats, di ba? Well, at least, ibig sabihin merong mga moments yung mga tao sa Makati at Pasig na talagang feel nilang i-share sa mundo, kumbaga. Yun lang naman yan Social media is used, diba, to connect to a lot of people and to be acknowledged, diba, bilang selfie capital of the world by Time, diba? Wow, nakaka-connect kayo talaga. Totoo. You are connecting to a lot of people and your selfies, oh my gosh. Okay, continue that. Totoo. At syempre yung gantong way of yung gantong social media na parang way na rin to para document kumbaga ng mga nangyayari. Kasi ngayon nakikita natin na sa Facebook na lang usually yung mga albums, wala nang hard copy kumbaga. Oo nga, kasi mga pictures din natin na nakukuha natin from our DSLR cameras, from our normal digital cameras. Kino-connect na natin sa computer. So meaning lahat na ng files natin nasa computer. Pwede natin pinopost sa internet, pwede natin nilalagay lang sa album ng desktop natin. Pero nasa internet pa rin, nasa computer pa rin. Nasa parang hard drive na ng computer natin. So ayun nga, It's actually very interesting, no? And once it's on the internet, it's there forever. Kaya be very careful kung anong pinopost nyo dyan sa internet. Especially mga selfie nyo dyan sa Pasig tsaka sa Makati. Ayun, so nakakatuwa nga, na ayun, congratulations Makati and Pasig for being the selfie capitals of the world. Oo, at ito pa, ayon sa Philstar.com, Philippines now has 23,153 new teachers. Now, talagang dagsa tayo ng happy news ngayon, classmate Cholo. Siyempre, parang kino-cover na natin yung Malaysia news muna ngayon. At siyempre, yun, congratulations to the 23,153 new teachers. Sana matulungan nila tayo na iahon pa ang bansa natin, especially in the education scene kasi ngayon na pinag-uusapan na yung academic calendar shift na hindi na natin pag-uusapan kasi baka ma-down ulit tayo. Dami controversies dyan. Totoo. Pero yun nga, sana nga matulungan tayo ng mga new teachers natin dito sa Pilipinas na iahon ang education dito sa Pilipinas. Oo, kasi competitive na dapat tayo. Oo, bilang tayo nga kasi minsan na napalad na nakapasok dito sa Universidad ng Pilipinas ay dapat mag-aral tayo ng mabuti para makatulong din tayo sa kapwa. Pero syempre, isang malaki factor pa rin dyan yung mga teachers, diba? Na nagbibigay ng interest sa atin at nagtuturo sa atin ng mga kaalaman na kailangan natin malaman. So, ayun nga. At saka kailangan din natin sila kasi we are aiming, diba? May K+12 tayo. Plus, meron pa tayong one ASEAN for 2015. So, kailangan talaga, diba? Competitive na tayo. We are adding more teachers kasi ang dami nating school sa Pilipinas. Ang kailangan natin ngayon ay mga guro, mga taong tuturo sa atin para syempre maging competitive nga tayo in the near future. Actually ngayon nga habang wala pa tong K-12, itong ACAD calendar shift, nangangailangan na tayo ng mas marami pang mas competent at mas marami pa talagang teachers na magtuturo sa future ng ating bansa. Ayaw kayo Jose Rizal ganyan, diba? Talaga. And syempre yun nga, congratulations to the 23,000 plus teachers na bago ngayon sa Pilipinas. Congratulations po. Pero wag na tayong magpadaloy pa saan. Balik na tayo sa ating lakwatsa. Okay, ano bang feature tayo sa atin?
Ang featured place natin ngayon, Classmate Cholo, ay ang second-class municipality and provincial capital of Aurora. And it is located 230 kilometers northeast of Metro Manila. Home ito to fantastic geographic formations. At 70% forest cover and 328 kilometers of pure coast. Oh my God, pure heaven, no? Oo At nga syempre, ang lugar na to ay famous for its historical siege and waves best for surfing. Ayun, so napatikim na natin na may surfing tayo dito sa lugar natin. Ang lugar po natin for this week ay Baler, Aurora. Ayun, Oh. so yun ang pag-uusapan natin ngayon. Today, this week, kumbaga. And syempre, hindi lang kami nag-iisa. Ay, hindi lang kami nag-iisa. Hindi lang kami dalawa ni Jel. Oo, ang makakasama niyo ngayong araw dahil makakasama niyo ang aming special guest na medyo wala pa ngayon pero hahabol daw siya. So, ayun. Baka nag-surf pa siya papunta dito. Oo, Charot. isa siyang estudyante mula sa UP din. Geodetic Eng. Tama ba? Yes, Yun, BS Eng. Geodetic Engineering itong si mystery guest natin Oo, na na- makakasama natin na sa ilang moments lamang. Oo. So mamaya kakausapin natin siya about Baler Aurora at nalaman ko surfer din pala to. So pwede natin siya itanong about surfing, about yung passion niya. Oo, no, sa water. Yung dami natin pag-uusapan niya, sobrang exciting kasi ang theme natin for this month ay extreme sports. Totoo Ayun, yan. extreme sports in the Philippines at syempre sinimulan na natin last week, no? At ngayon susundan naman natin ng Baler Aurora, ngayon surfing ulit. Surfing ulit. Naku, kung meron mga ka-chicks natin no, na interesado sa surfing, baka pwede tayo magtanong dito kay guest na napadala sa Baler Aurora sa mga surfing tips niya, kumbaga, for beginners and experts. Ayun, so syempre kung gusto pa natin ng maraming mapapakinggan tungkol sa Baler Aurora at maraming kaalaman pa na pwede natin malaman mula sa ating guest at mula din sa mga researches ng ating Lakwa Chika team. Stay tuned mamaya sa ating Citizen Attack. Tourist Attack. Yes. Ayun, Tourist Attack. Ayun. At syempre, pwede nyo rin sagutin ang aming question of the week. Kung may pair surfing, sino ang isasama mo at bakit? At pwede nyo rin kaming kontakin sa aming DZUP hotline 0927-2208-332. At syempre, pwede nyo rin bisitahin ang aming Facebook. That's facebook.com/lakwachikadzup. At syempre, pwede nyo rin kaming i-tweet at i-follow sa Twitter namin. It's at lakwachikadzup. At syempre, bisitahin nyo rin ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa. Hello mga ka-chicks! Kami po ulit ang Lakwa Chika. Ako po si classmate Jel. At ako po si classmate Cholo at yun. Nandito na yung ating guest, no? Yes. Na kanina ay sobrang excited na namin. Kasi ang dami namin na pag-usapan about Baler na yung mga gusto namin malaman at marami din gusto malaman ng ating mga tagapakinig. So, pakilala natin ang ating guest. Yes, ito si classmate Jet Querijero, BS Geodetic Engineering, third year, galing sa UP Diliman. Yun. Hi, classmate Jet. Hi. Hello. Hi. Okay ka ba? Okay ka ba? Okay lang. Oh, excited ka na magkwento tungkol sa Baler? Excited. Mukha nga. Okay, sige. So, push simulan na natin natin ang ating segment po ngayon ay tinatawag na Tourist Attack, kung saan pag-uusapan natin lahat ng tourist aspects ng ating featured place ngayon at syempre yun ang Baler Aurora. Ayun. Pero syempre, huwag naman natin kalimutan itong ating Oo nga. junior EP and Parang resident co-guest. guest na natin dito. Resident Parang guest nakakailan natin. ka na dito. Ha? Ang pinaka-lakwachado sa ating Lakwachero team, no? talaga to. Yan si classmates Oo, Sam. hi, Hi, class- classmates Sam. Hi guys! Hello ulit, classmates. Parang suki ka na dito, no? Kung hindi ka guest, host ka. Totoo. Sama Sorry talaga naman pag- kakagaling lang Baler. Kaya marami ka rin masishare sa amin. Yeah. Okay, o sige. Problema mo. Okay ka o lang sige. ba kasi, Pag-usapan na natin ang tungkol sa Baler. Okay, simulan mo na, classmate din. Okay, so, ayan. Classmate Jet, saan nga ba talaga matatagpuan ang Baler at paano makakapunta doon galing Manila? Yung Baler, siya yung capital ng Aurora province. Kasi maraming pwedeng daan papuntang Baler. Pero yung pinaka-main, yung pinaka-dadaanan namin, NLEX, tapos Sierra Madre Mountains, Okay. tapos yun, Baler na. So, mga ilang oras ang travel mo doon? Kapag
kapag nagta-transport kami, kaya namin ng 5. Oh, 5 Kapag, hours? kapag private mga, car. mga That's private private car. Kapag kunwari, madaling araw. Pero Oo. kapag, pwede rin naman kasing mag-bus. May bus na diretso Baler. Oh. Tapos, mabilis rin yun, mga... Hindi Oh, siya yun. mabilis. Sobrang Okay. sakit ng Sige, likod Shab. ko. Bakit, 8 Shab? oras. Bakit, Shab? Kasi 8 hours yung travel time papunta. Yun yung sa field trip nyo. Yes, from 8 UP hours. to Baler. Kasama naman ata stops doon. Yup, may stops pero we stayed there for like 10 minutes lang. Ganun lang. So, sobrang tagal talaga. O ikaw, classmate Jet, yung 5 hours mo na yan, may stops pa yan. Um, Wala, dire-diretso na. kapag yung 5 hours na yun, kunwari, yung CR breaks lang, ganun. Mm. Pag mag-CR lang. Pero yung 5 hours na yun, that's for private cars. Oh, mabilis na ba yun? Compared. Oo, kasi Compared, ganyan. isipin mo na 8 hours, no? 8 hours of travel, tapos i-compare mo sa 5 hours ng private car. Mag-private car ka na lang. Bagay. Pero, oo nga, layo. Oo, pero magkano ba usually yung nagagastos na gas kapag ganyan? May idea ka ba, classmate Jet? Siguro, Naka-full tank din ba? siguro siguro yung sa isang trip papunta Oo. doon, makakaubos ka ng full tank. Pero, hindi naman ubos kasi Oo, may nagagas lang kami sa mga stops kasi para hindi kami maubusan sa bundok. kumbaga safety na lang. Ah. Oo nga naman, kasi malayo nga naman, baka tiri ka ka bigla, papunta ka pa Actually. lang. Pero kung bus ka, nasa how much ang estimate natin sa ticket going there? Ikaw ba, classmates, how? Yung pagdating doon sa gas, nakita ko lang na ang tinangke ni Kuya mga halos 3,500 na worth na gas. Pero yun, bus yun. Bus yun. Tapos parang we did about dalawang stops na para sa gas. Pero, bilang mo yun, di ba? Field trip bilang sa tour. Magkano yung binayad nyo doon per person? Ang binayad namin doon is 4,995. Inclusive of, nandun na yun, yung food, yung tour guides, yun, everything else, lodging, nandun na sa 4,995. Ilang naman days pala. to? 4 days, 3 nights. Oh, okay And to na. think, kasama pa nila si National Commission of Culture and the Arts Chairman. Yes, Oo. prof ko. Oo, si Professor De Leon, na Yes. professor ng AIT, ng Wow. Asian Institute of Tourism. Ayun. Eh, di happy. Oo, edi happy. Ayun nga, napag-usapan din namin kanina na ang Baler ay home for surfing. Now, gusto ko lang tanongin bilang isang surfer ka nga, 'di ba? Classmate Jet. What is it about surfing na nagugustuhan mo at inuulit-ulit mo siyang gawin? Kasi sa surfing, parang siya yung sport na unique siya every time. Kasi, di ba, every wave, iba siya. Oo. Well, Saka safe rin siya, relatively safe siya. Kasi, lalo na sa Baler, kasi yung Baler, parang, pwede siyang ituring na, kapag beginner ka pa lang, masarap mag-surf sa Baler. Kasi, lalo na dun sa mga nagtuturo sa'yo, very friendly sila. Tas talagang matututo Pero ka hindi kagad. naman delikado yung waves when it comes doon sa Baler. Yung Yung sa taas, kasi 'di ba pag mataas, medyo nakakatakot, medyo delikado 'yon. oo nga. Kasi ano ba yun? bilang extreme sport nga, Oo. di ba yung surfing, parang paano mo naman nasabing safe siya sa Oo. Baler in comparison? yung sa Baler kasi kilala namin yung parang waves doon. Friends kayo ng waves. May pangalan yung mga waves, guys. Kilala sige. namin yung dagat. Tas yung mga lifeguards Kanina doon. yung waves, yung dagat. Dami mo friends sige. Yung mga lifeguards doon, Ah. alam nila kung kunwari sa oras na to, dangerous. Kaya hindi talaga sila Okay, so they nagpapasurf. warn you naman. May mga areas na hindi sila nagpapasurf. O ikaw classmates bilang, ano ka ba, first timer ka ba dito sa surfing? First time na nag-surf ako sa Baler. Sa Baler. Oo. Okay, so how was your experience? First time? First time talaga in terms of surfing. Tapos, totoo na yung waves doon, manageable siya. Pero, syempre, since first timer ka, matatakot ka pa rin. Medyo mataas kasi parang, may incoming na wave. Tapos biglang ready ka doon. Tapos biglang meron pang isa pang alon. As in, masasurprise ka. So, As in, kumbaga, parang- hindi mo talaga ma-expect ang nangyayari sa surfing. Oo. That makes it extreme din Oo. siguro. Medyo masakit rin at some point. Pero worth it naman. Pero marami kayo nakita doon mga kaklase mo na sumisemplang, nahuhulog sa board. Sobrang dami. Oo. Isa ako doon. As in. Oh. Pero worth it naman kasi kapag
nakatayo ka na parang, yay, parang saya-saya. But let's talk about the guides there. Kamusta naman sila? Kasi nabanggit mo ka na they're very friendly. Now, paano ka ba gina-guide kapag nagsisurfing ka? Do they teach you, ano ba yan? Diretso ka na sa tubig? Sulong agad? Ay, hindi. Sa shore pa lang. Parang i-orient ka nila. Parang, Okay. kung anong gagawin mo sa tubig, i-orient ka muna nila sa shore, sa Kung lupa. may surfboard ka na, pinapatong na lang sa sand. Gano'n? Yan. Okay. Tapos parang, dun, ipapractice mo muna dun yung motion para sa pagtayo. Kasi yun, Okay. kapag sa tingin nila okay na yung motion mo, pwede na kayong lumusong sa dagat. Pero sa mababa pa lang. Medyo... Hindi rin eh. Oo nga, kasi parang pag nag-surf, kailangan malaki yung alon eh. Kung nandun lang yung sand, paano ka mag-surf? Ano ba yung average depth, kumbaga, for beginners kapag nagsusurfing? Hanggang tuhod ba yan? Yung sa ano naman, kahit umabot siya ng lagpas tao, basta marunong lumangoy yung Okay. yung surfer. Yun ang gusto Totoo ko, ba? yun ang gusto ko sabihin kasi Basta marunong mag-float. hindi ako marunong lumangoy. So paano kung hindi ako marunong lumangoy? What do I get? Baka malunod ako. Ano naman, classmate Cholo, parang nung nag-surf kami, they Oh. made sure na hindi kami doon sa ganun kalalim. Okay. Kumbaga, kalahati ko lang. So, medyo, okay. so alam mo na. Kung alam po natin si classmate Sab ay medyo So, kaliitan. So, ano lang, Oo. parang it's enough na makatayo ka, pero it's enough na maka-wade ka rin. So, pag nag-surfing ka na, medyo, abante ka lang na onte, pero hindi naman sobrang lalim. Saka tama yung sabi ni classmate Jet na sa sand pa lang, tuturuan ka na. Kasi, kailangan alam mo na yun. Pero, let me tell you, pag sa sand, iba yun sa tubig. Sobrang iba talaga. So bale sa sand, they just teach you how to move your arms, Yung how to stand up quickly, ganun. Oo. Para kapag may wave na. Okay, so ang pagsisurfing ba, meron ba yung parang rhythm, how you follow a certain pattern kung paano ka, parang may aaralin ka pa kung, okay, pag ganito yung wave, ganito yung tayo, mga ganon. May different kinds of waves ba na Oo. sasakyan And mo movements or for ano? those waves. Meron naman sa Oo. sa professional side. Okay. Meron dun. Pero kapag kunwari amateur ka pa lang, sa sarili may sariling preference. Tapos kapag kunwari kahit anong wave sa style mo, pwede mo siyang masakyan. Ganun. Alright. So, ano yun, para nasa inyo na parang tansyahan na lang din yan pag naging professional ka na parang parang basa mo na rin kung saan ka comfortable. Pag mataas ang wave, ganito tayo. Oh, alright. That's Pero, interesting. pero why do you think Baler is a good place for newbies? Kasi nabanggit mo kanina na para pang newbies nga kasi yung Baler. Maganda siya for newbies na magsusurf kasi yung waves niya, hindi pa siya ganun ka-intimidating. Siguro yun. Parang it's enough para ma-enjoy mo yung pag-surf, pero at the same time, it's not too high para dun sa beginner. Saka, ayun, add ko lang dun sa preference nung kapag nasa-surf, parang usually yung dominant foot mo yung nasa harap. Ganon lang yung pose. Okay. Kung right-handed ka, dapat yung kanan na paa yung nasa harap when you ride the board. Yun lang yung tinuro sa akin doon. So kung tinuturuan kayo, meron silang mga crash courses doon, like Oo. how to. Ganyan. 1 hour yun. How much does it range? Yung pagturo sa inyo. Oo nga. Yung basic motions lang, katulad ng sabi ni classmate Jet. Like, kunyari yung sa sand, siguro mga 20 minutes, yung flat on the board. Tapos, Kaya mo yan. Okay lang. Tapos, Bulunan ka pa. tapos tayo. Oo. And then, pagdating dun sa beach, mga 40 minutes yun. So, 1 hour. So, nasa magkano siya? Bayad namin doon, 350 Per hour. per hour. Per hour. Yes. Pag sa tubig naman, different ba yun? Different ba yung prices doon? Okay, so they just pareho lang. bahala na basta umabot ng 1 hour. Sino ba Alright. nagturo sa'yo, classmate Jet? Mm-mm. Or natuto ka lang dahil anak ka ng waves or Na-trip mo whatever? lang nakakita kang dyan, kahon, tapos sabi mo, uy, gusto ko mag-surfing. First ito, sure. Anong nag-influence sa'yo to start surfing? Oo. Kasi nung una naming try nun, dati pa, parang 6 years ago ata, or tagal na. 7. Mm-mm. Yung nauna yung ate ko. Tapos Okay. ayaw pa kaming payagan kasi dangerous daw. Oo. So yung ate ko palang napanganay na una. Tapos yung nakita namin nakatayo na siya. Parang gusto ko rin i-try kasi nainggit ako. So parang na lang curiosity din sa'yo.
Na, parang maganda siyang sport. Oo. Kasi, kaiba. Tapos after nun, nakilala mo na yung waves. Oo, naging friends na kayo ng waves. So ayun, ang dami nga natin natutunan about surfing, no. Medyo nakinabahan ako, medyo bumibili si Heartbeat kung pinapakinggan ko kasi syempre di ka marunong lumangoy eh. Well, ako marunong ako lumangoy, Okay. pero natatakot pa rin ako na baka mamaya sumubsob ka bigla sa tubig or something. Well, last question. Interesting Last question, bago tayo mag-break, no. Why do you think surfing is considered an extreme sport? Medyo napaisip. Okay. Siguro extreme siya kasi yung sa extreme sports na surfing, parang maraming risk. Kasi nga yung sa mga professional na surfing competitions, minsan may mga namamatay dahil sa sa mga alon, ganun. Pero kapag naman, yung mga amateur surfing lang, bihirang-bihira yung na-aksidente. Dahil nga sa yung helpful rin yung mga guides, yung mga tutors. Alright. Yes, so, ayun, extreme nga talaga. Totoo. Kung isipin mo kasi, 'di ba? Yun nga sabi ko kanina, it's very unexpected kung anong mangyayari. It all depends on the waves, it depends on the weather. Malaking factor yung weather, 'di ba? So, Kaya that is what makes it extreme. yes, at kaya naman sa mga ka-chicks natin na wait lang, meron tayong pahabol na tanong, no? Sige. Hindi ba daw mahal ang sport na ito? Ayun, yun lang. Kapag gusto mo nung may sarili kang board, medyo mahal kasi yung price range ng isang board mga 20k to 40k. 20k. Pero kapag doon naman sa Baler, medyo mura lang siya kasi kapag hindi ka nakukuha ng instructor, parang less than 100 pesos per hour yung range. May Yung board. rentahan. May retahan ng board. Hindi ayos, at least 'di ba, hindi mo na kailangan Magdala ng sarili mong sarili mong board. Nung nag-rent kami ng board, Oo. 250 yung charge sa amin. So, I don't know kung baka dahil sa place na lang yun or doon sa beach. Pero medyo mahal siya. 250. Tsaka it depends din siguro kasi sa flock of people. Oo. Na kung nakita nila ng maraming tao, talaga tataasan nila ang Pero price. maganda yung board. Oo, kasi napag-aralan namin yan sa economics. Pag tumaas ang demand, tataasan mo ang price. But anyway, sa iba pang mga concerns ng mga tao sa safety, sa pera and others, Ayun. stay tuned mga ka-chicks sa ating next segment, Concerned Citizen Attack. At syempre, wag niyong kakalimutan na sagutan ang aming question of the week na related din sa surfing. Kung may pair surfing, sino ang isasama mo at bakit? Syempre, maaari kayo mag-send ng mensahe sa 0927-220-8332. At syempre, pwede nyo kami i-like sa Facebook at bigyan nyo kami ng mga messages sa Lakwa Chika sa DZUP 1602. Pwede din naman sa Twitter, Lakwa Chika DZUP, at sa aming websites na dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chika! DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasali ka sa Lakwa Chika. Ka-chicks ka pa! At yun na nga po, hello! Nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Kami po ang inyong mga host. Ako po si Classmate Cholo. Po si Classmate Jel, at syempre kasama po natin ang ating mga guests, si Classmate Jet at si Classmate Sal. Ayan. Hi ulit. Hello. Ay. Napaka soft spoken ni Classmate Jet. Oo. Aba, ito naman si Classmate Sab, nagsasawa na. Oo, pangatlong beses niya na ata dito. But anyway, ito nga tayo sa ating segment 3, Concerned Citizen Attack sa Baler, Aurora, kung saan pag-usapin natin dito yung mga social issues, current events, at lifestyle dito sa lugar na ito. So, Ayun, so simulan na natin. Ano ba mga tanong na hinanda sa atin ng ating mga listeners dito? Ito, Yes. bakit mo masasabing sulit ang mahabang biyahe sa pagpunta sa Baler, Aurora? Ayun. Para ganda lang question yun, mag-surf. Mm-mm. Kasi kapag sa Baler, Mhm. sa isang oras, talagang matututo ka na talaga. Parang Mhm. may reassurance sila sa'yo na within 1 hour, makatayo ka sa board mo. At Yan. sulit na yung pag-swim mo. Saka talagang maganda yung beach doon. Kahit sa pictures nakikita mo, hindi masyadong maganda yung sand, ganun. Pero maganda siya kasi soft siya, hindi siya masyadong mabato. So iba talaga yung Fine. feeling when you see it on pictures Yes. and you see it, and when you're there.
Tapos maganda kasi siya for newbies dahil wala namang ganong klaseng waves sa ibang beach. I think kasi nakapunta na ako sa Batangas. Walang ganong parang sa Baler na maganda yung waves. So, it's really nice kapag magsasurf ka. Ayun, nabanggit na natin no, na may Batangas. So, let's talk about the different places na nakapag-surfing kayo and what makes Baler different from those places. Parang ano ba yung standout factor ng Baler? Sa Baler kasi, talagang pang beginner siya. Pang beginner talaga. Kasi yung alon niya talaga, may oras na friendly siya. Tapos kunwari, natuto ka na dun sa friendly waves. Kaya pala kilala mo sila. Kasi friendly waves. Tapos? Kunwari, natuto ka na dun sa friendly waves. Tapos gusto mong lumevel up yung mga waves na ma-ride mo. Pwede, sasabihan ka ng mga guides dun kung anong oras yung mas harsh. Tapos dun, masasaya yung Pero other than Baler, where have you surfed na ba? Doon pa lang eh. Kasi doon pala sa Baler. Doon kami lagi pupunta. So, almost every year. Kumbaga training ground yun na talaga yung Baler. Or gusto niyang balik-balikan. Dahil sa ganda nga naman. Oo. Ikaw, classmate Sam. Bilang mukhang batikang ka ng surfer. Wow. Katawan mo, built to pang surfer eh. Hindi naman. Well, nag-surf na ako sa Subic and sa Batangas nga. Pero dahil yung waves, wala naman masyado. Parang naging skimboarding na lang yung business surfing. Dahil nakita yung waves. Let's talk about that. Skimboarding and surfing. What are the differences? Para sa mga ka-chicks natin, no? Ano ba yung surfboarding? Ano yung skimboarding versus surfing? Yung skimboarding sa siya. Sa may shoreline lang siya. As in sa shallow waters lang siya. Yung hanggang ankle, ganun ba? Hindi naman. Mas mababaw pa. As in parang... So, parang lang parang sobrang thin water talaga. Parang nag-skateboard, Parang pero gamit yung surfboard, ganyan. Yes. Hindi ba lulubog yun sa bigat mo? May ibang board yun eh. Parang mas manipis siya. It's floating. Yung parang, ano matawag yun? Styro type? Hindi. Balsa. Wood. Pwede. Meron yung styro, pero meron rin ng wood na manipis. Na lumulutang. Interesting. Tapos ang surfing, doon na yun siya. Oo, waves yung talaga. mataba ng kind of wood. Yes. So that's what's different about Batangas and Subic and Baler na parang skimboarding lang dahil sa waves? Oo, yung waves kasi sa Baler, first time ko talaga doon and nakita ko yung difference niya na yung sa Subic at sa Batangas na hindi mo magagawa yung surfing na ginawa mo sa Baler doon. Skimboarding lang, ganon, wakeboarding lang, ganon. Pero meron akong gustong itanong sa inyo kasi parang bilang nakapag-ilang PE na ako na swimming ganyan, gusto ko na mag-level up ganyan. Kailan ba yung best time para pumunta sa Baler para mag-surf? Meron bang parang peak season to na talagang maganda dito mag-surf kasi maganda yung waves? Oo, mga ganon. Kung gusto mo yung yung maraming yung matataas yung waves, yung maganda mga September to February. Yun yung magaganda yung waves. So kakatapos lang pala ng mga gagandang waves. Oo nga, no. Kerry. Pero yun nga, let's talk about the time naman. Kasi nasabi mo kanina na may oras na friendly yung waves, may oras na inaaway ka ng waves. What are those times? Sa friendly muna tayo. Yung mga friendly waves, yung maganda mag-aral yung mga beginners. Mga before lunch. Parang morning hanggang before lunch. Mga 9 to 11, ganun. Tapos kapag yung mga medyo raging na yung yung raging na mga waves, mga 3 to 5, ganun. 3 to 5. 3 to 5. Interesting. Pero yung dito ba sa Baler, yung sa pag-surf, no, parang meron bang peak tourist season? Dati, kapag summer, talagang peak siya. As in, kailangan mong pa-reserve ng mga ilang months before para makakuha ka ng tutulugan. Tapos kapag Holy Week, kapag Christmas, marami rin. Tapos ngayon naman, since sumisikat na siya, halos year-round, maraming ng tourists. tourists.
O hindi ba napag-usapan na natin yung yung surfing kasi yun talaga yung pinaka activity dun sa Baler, yung pinupuntahan talaga ng mga tao. Pero ikaw classmates bilang nag-ano ka doon, field trip ka doon. Gusto namin malaman yung different aspect naman of Baler. Ano pa yung ma-offer ng Baler sa iyo other than surfing? Mga-offer ng Baler, meron rin yung sa suman making. Sikat rin sila doon. Making? Oo. Nanood rin kami ng yung mga babae na gumagawa noon. And then, may mga historical sites rin doon. Yung Baler Church, as in, yun, yung bahay ni Quezon, yung kotse niya, nandun rin. Bahay ni Angara, gano'n. Well, may private beach si Sir Angara doon. Wow. So, yeah, isa pa yon. So, madami rin naman. Tapos, yung place itself, actually, yung feel niya, maganda talaga puntahan. Talaga, so meron pala tayong historical background din sa Baler, tsaka meron din tayong suman making. Masarap naman nun. So natikman nyo yung natikman suman namin and then we get to take it home. As in, inuwi namin yung ginawa namin. May bayad yun yung pagpapanood sa kanila? I think, kasama yata yun. Kasama sa package. Pero hindi na namin binayaran yung mga suman talaga. Pero malayo ba yung mga historical places doon? Yung churches nga na sinasabi mo, yung bahay ni Quezon, from the beaches? Oo, medyo malayo. Parang downtown Baler. Medyo may parang 1 hour travel time from the beach. So, sabihin malaki talaga yung Baler? Malaki siya kasi parang kung ko-compare mo siya, mga siguro 1/4 ng Quezon City or 1/3 ganun. Maliit. Pero ano ba maliit, malaki? Maliit. Malaki na yun? 1/4 ng Quezon City. Oo nga, malaki ang Quezon City. QC eh. Oo nga. Ayun. Pero let's talk about naman. Let's talk about the weather. Kasi sabi niyo na ang best time to surf is from September to February. Ngayon, kamusta yung weather doon? September to February. Bilang medyo weird ng ating weather, no? Kasi ngayon, medyo hindi natin mabase. Oo. Kamusta naman weather nun? Nung madalas dati, medyo cloudy lang naman. Hindi pa masyadong mabagyo doon. Tapos yun, masarap mag-surf kasi yung hangin malamig rin. Actually, sinabi din kasi sa isang article na ang Baler daw, according to Yahoo Southern Asia, na ang Baler daw is the top surfing spot in the Philippines. Okay. So ngayon, sang-ayon ba kayo dito? Sang-ayon ba kayo doon? Saan malaman ang stand nyo? No. Well, classmates, sang-ayon ako actually. Kasi talagang yun daw yung birthing place ng surfing. At nakikita ko kung bakit. Kasi talagang yung mga natives doon, yung mga locals doon, talagang ginagawa nila yun halos everyday. Makikita mo rin yung sa skin color nila. Pero, oo. Okay, sige. Yes, so, sa skin color. Pero, pag nakita mo doon, yung mga tao, kahit yung mga bata pa, alam na nila kung paano mag-surf. Hindi katulad sa ibang place na parang tuturuan so, pa. hindi na siya lang naging parang activity, pastime. Tourist activity. Naging pastime na naging parang kung trip nila. Naging life. Wala akong gagawin. Sige, surfing tayo, ganun. Zen, char. Ikaw classmate, Jet. Do you think that the Baler is the top surfing spot in the Philippines? Agree rin ako doon. Kasi parang... Kasi doon ka palang nakapunta. Okay, sige go. Kasi parang yun rin yung... Marami akong nakita tao na parang kapag gusto nilang matuto, doon talaga sila pupunta. Tapos minsan yung mga professionals, nagsistay rin sila doon sila mahilig mag-surf. Tapos yun, pero gusto ko rin makapag-surf sa ibang top surf spots sa Philippines. Actually, may narinig din ako about Pagudpod being one of the best surfing spots in the Philippines. So, ayun, no? Siguro ikaw, anong mga aim mo? Ano pang lugar ang aim mo ngayong classmate Jet na puntahan? For surfing? Siargao. Siargao. Isa rin daw yun sa best surf spots sa Philippines. Alright. So, kailan mo plano pumunta doon? In the near future? Paano ba kami isama? Pagkatapos graduate? Basta kapag may chance. Yeah. So, meron bang influence on surfing? Sabi mo kasi 6 years na eh. May influence bang surfing sa pagpili mo ng course? Na geodetic engineering? Wala lang. Malay mo, di ba? Gusto niya. Wala naman. Alright. Oh, well, anyway, mga chicks, bago tayo pumunta sa ating calendar boy, stay tuned sa ating question of the week, sa ating susunod na segment. Kung may pair surfing, sino ang isasama mo at bakit?
At syempre, pwede nyo rin i-promote Pwede kayo mag-promote, pwede kayo okay. mag-message, pwede nyo kaming i-like on our Facebook account, Lakwa Chika sa DZUP1602. Pwede rin sa Twitter, that's twitter.com/lakwachikadzup. At syempre, ang aming website, bisitahan nyo rin sa dzup.org. Kaya, Calendar Boy, Cholo, dali, paso. So ito po ang ating mga events for this week. Ako po si Classmate Cholo at ito ang Calendar Boy segment natin dito sa Lakwa Chika. The Kalinaw Cup of UP Volleyball Club. Hanap po ba'y bago? Inaanyayahan ng lahat na manood ng natatanging 3-on-3 grass volleyball tournament sa Pilipinas. Ang Kalinaw Cup at Tournament for Peace. Ang Kalinaw Cup ay isang pag-aatag para kay Nino Kalinaw, isang UP Volleyball Club member na naging biktima ng frat violence 15 taon na ang nakalipas. Panooring maglaro sa torneyong ito ang mga paborito niyong UAAP players mula sa Ateneo, Adamson at marami pang iba. Ito ay libre at bukas sa lahat kaya pumunta na sa UP Sunken Garden ng March 15 to 16. Hatid sa inyo ito ng UP Volleyball Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka. At syempre, pumunta rin tayo sa UP Clark Job Fair, UP Clark Graduation Committee. Tinatawagan ng lahat ng graduates, punta na sa UP Clark Job Fair 2014. Ito ay gaganapin sa March 10, 1 p.m. to 4 p.m. sa Marquee Mall Activity Center, Angeles City, Pampanga. Ito ay libre at bukas sa lahat. So patuloy ding inaanyayahan ng mga companies na sumali at mag-register hanggang sa mismong araw ng job fair. So ayun po, meron tayong job fair sa UP Clark. Ayun, punta tayo doon. At yun po ang mga events natin for this week. Anyayahan po namin lahat ulit na pumunta sa mga events na sinabi natin ngayon. At syempre, pakinggan nyo rin ang aming mga future events sa susunod na mga episodes. Ito po ang Calendar Boy. Syempre, dito lang sa Lakwa Chika. Magbabalik po kami. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa. Hello mga chicks, muli ako po si Classmate Jel. At ako po si Classmate Cholo. At ito po ang Lakwa Chika. Lakwa Chika at kasama pa rin namin syempre ang ating mga guests, no, na nakasama natin para pag-usapan ng Baler Aurora. Yun si Classmate Jet at si Classmate Sab. Ayun, hello. Hi. Oo, hello. At wait lang, no, may nagpapabati daw. Happy birthday kay Lara. Ayun. Happy birthday, no? Kay Lara sa aking roomie, ganyan. Parte din siya ng DZUP Radio Circle. Syempre ang naghatid ng mga programa ng boses ng Estudiantes Trip. Ayun nga, so syempre, patapos na tayo sa ating usapan tungkol sa Baler Aurora. Babasahin natin ating question of the week. Pero syempre, bati muna kayo. Gusto niyo bang bumati sa mga friends niyo, sa course mates? Hello, binabati ko yung mga ka-org ko sa UPGOP. Nakikinig ngayon. Wow. Nakikinig talaga. Happy. Naririnig nila tayong bulol-bulol. Ayos. Hello po sa mga taga dyan sa GDET. Ikaw. Binabati ko si Sir De Leon. Thank you, sir. Thank you, sir, sa opportunity. Saka si Sir Angara, thank you dun sa food at dun sa beach. Ayun. So, next time punta tayo doon, Classmate Jel. Sama din natin si Senator Angara. Actually, no. So, ayan nga. Salamat, Classmate Jet thank you at very Classmate much. Sab sa pag-tour nyo sa amin sa Baler Aurora. Muli, para sa mga chicks natin na gustong pumunta dito, no, 8 hours sa bus na 5K yung binayaran nila Classmates Sab ng 4 days na yun. At 5 hours naman galing NLEX, sabi nga ni Classmate Jet. Oo, ayun. So, at syempre, no, ang dami rin nating mga events na napag-usapan ngayon, kagaya ng UP Clark Job Fair. Yes. And syempre, ang Kalinaw Cup ng UP Volleyball Club. So, puntahan din natin ang mga classmates. And thank you ulit sa pagsama sa amin dito. Thank you rin. Pero syempre, huwag muna kayo umalis kasi papasagutin namin sa inyo ang aming question of the week. Kung may pair surfing, sino ang isasama mo at bakit? Oh, ayun. Classmate Jet, kung may pair surfing, sino ang isasama mo? Pair. Napag-iisip. Kakatapos na ng Valentine's, lampas na. Si Senator Angara. Okay, sino? Si Ann Curtis. Kung ako din Si naman. Jezebel.
Oo, Kaya oo, yun. di ba? Magiging ano Parang yun. pag nalunod ako, kaya niya i-save. Save ba talaga gusto mo? Mga classmate Sab. Classmate Sab. Siguro, Si Prof. De Leon. Okay. hindi, si classmate Jet, para hindi kami mahuhulog kasi magaling siya mag-surf. Wow. Ay, grabe Okay. Ayun, so yun nga. Thank you very much ulit sa pagpunta dito. Ngayon, basahin naman natin ang ating ano ang sagot ng ating mga classmates? Kunwari ito, sabi natin classmate na si Jessie Ray Geronimo, si Kim May daw. Mukhang best friends ata sila Oo, dito. ng ating scriptwriter. No? Yes. Okay, ito. Sabi ni classmate Alfred Pelenio, my girlfriend, if I have one. Wow. Oo nga naman. Much sad. Well, anyway, no, sobrang daming sumagot ng ating question of the week. At Ayun. siguro ay naingganyo na din silang pumunta sa mga Baler surfing Aurora. spots. Ayun, so Baler syempre Aurora. guys, kung gusto pa mabasa yung mga different answers nating mga classmates dito sa ating question of the week na hinanda rin ng ating classmate na si classmate Abby. Ayun, bagong miyembro ng DZUP Radio Circle. Yay. Ayun. Pwede nyo pong tingnan sa aming Facebook page ang Lakwa Chika sa DZUP 1602. Oo, yes. At kung meron pa kayong gustong ipahatid sa amin na mensahe, pwede through text or through Twitter. That's 0927-220-8332 or at Lakochika DZUP. Ayun, syempre naanyayaan din namin ang lahat na dumalo sa College Collision 7 Reactivate this coming Sunday po. Ayun, March 16. Ayun, March 16. It's the gates open at 5 p.m. Ayun, tickets are sold for 200 pesos. So kung gusto niyo pong pumunta doon, bumili kayo ng ticket sa aming dalawa ni Jen. Yes. Ayun, by the way, no, 200 pesos lang ito at may libreng dinner at makapanood pa kayo ng Up Dharma Down. 1 hour set po ng Up Dharma Down. And of course, the finalists of College Collision 7, nandun din po sila para maglaban-laban at malaman kung sino ang mananalo bilang College Collision 7 champion. Ayun. Oo, ayun nga po. Salamat po sa isang napaka-interesting na araw na Very energetic surfing morning. dito I sa like this episode. Lakwa Chika. Yan, susunod na po ang Talatugtugan. Ang Lakwa Chika ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ng boses ng Estudyante Strip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. At bukas, 10 to 11 a.m. din po ang Samahang Bidang Bida. Kasama syempre si classmate Robert at si classmate Dana. So ayun, kita-kita tayo ulit next week, no? Yes. Sobrang dami pa nating lakwatsa na gagawin. Palapit na ang summer, so marami tayong mga handa para sa ating mga classmates dito. Yes, Ayun. muli ako si classmate Jel. At ako po si classmate Cholot. Kasama natin ang mga classmates natin, si Classmate Jet. Classmate Sab. At ito po ang Lakwa Chika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.